Brother Mike, Sister Belen Bilarde, at ang ating Congressman, Brother Michael Bilarde. At magandang gabi din po sa inyong lahat. Ako po si Brother Rolando Flores po ng PFC Rizal 21. Una po ay, ang patotoo ko po ay tungkol po sa mga pagsubok na dinaanan ko po dito sa ministry. Graduate po ako una ng College of Divine Wisdom sa Batch 4, 2017 sa kursong AB Evangelization. Ang patotoo ko po mga kapatid ay kung paano po ako nakasurvive sa aking mga pangangailangan. After po ng pag-aaral ko po sa ating eskwelahan 2017, pagdating po ng 2018 ay nagtrabaho po ako sa online company. Sa online company mga kapatid ay napakabilis ko pong makapasok. Nakakuha ko ng lisensya at yung aking po mga requirements ay to be follow na lang, sabi ng manager. Nagtatrabaho po ako noong time na yon mga kapatid ay wala pa ho akong mga requirements dahil ay kailangan po nila na ako po ay makapasok. Kumikita po ako ng 2,000 a day sa online company na kilala po sa pagdi-deliver mga kapatid. At sabi ko kay Lord, Panginoon ay makuha ko lang po yung bahay na kukunin ko sa Antipolo ay babalik ako sa ministry. Bigyan mo lang ako, Lord, ng 3 taon. Kasi sa amin, sa Taytay, binabaha po yung aking bahay. Doon po ako tinamaan po ng Ondoy, 2009, yung Habaga, 2012, at yung huli ay yung Santi, at yung 2021, yung pong Ulysses na bagyo. Yung mga gamit ko po nasira. Pag ako po ay nahayo, pagdating ko po ng bahay, lagi po akong humaharap sa puno ng malunggay namin at nakataas ako kay Lord ng aking mga mata. At ako po'y, sabi ko, Lord, bigyan mo lang ako ng pagkakataon, makabili ako ng bahay. Sabi ko, ako'y magkukontinue na sa paglilingkod sa iyo. Hindi po ako nabigo sa Panginoon kasi binigyan po ako niya ng trabaho. Nakabili po ako ng bahay, mga kapatid. At yun po ay binigay sa akin ng Panginoon. 45 square meter with titles, Antipolo. Kaya lang ang problema ko, mga kapatid, ay hindi ko napapansin ako pala ay paakyatan ng 4 years o 4.5 years sa pagtatrabaho. Ang problema ko po ay yung pangako ko kay Lord, nakalimutan ko po. Dahil natapos na po yung kontrata ko doon sa online company, mga kapatid, ay inaalok nila ako ng panibagong kontrata na 5 years contract at magkakaroon po ako ng 4 wheels na sasakyan. Maliban doon sa 3 wheels na ginagamit ko pag-deliver. Kaya lang ang problema, mga kapatid, nakalimutan ko yung pangako kay Lord. 3 beses po ako na-aksidente. Ang unang aksidente ko, mga kapatid, ay haba ako nagde-deliver, alas 7 ng gabi, noong 2022, January, kung hindi ako nagkakamali, papasok ang February, ay nag-U-turn ako doon sa Barangay de la Paz, sa Barangay Santa Cruz, sa Robinson, sa lugar po ng Antipolo. Ang problema po ay, sa pag-U-turn ko, hindi ako pinagbigyan ng motor, lumusot po, nabangga po ko, baligtad yung aking sasakyan. Pangalawa, aksidente ko, mga kapatid, naglilinis ako ng makina ng aking sasakyan, yung pong basahan, naiwanan ko po doon sa loob ng makina. At sinarado ko po yung makina, na naroon yung basahan sa loob ng makina. Linggo po yun, kinalunisan pumasok po ako. Yung makina po, yung basahan po ay nasunog doon sa loob ng makina. Tumatakbo po ako ng tresa, paakyat sa sigsag, nagliliyab po yung makina ko, yung aking sasakyan. Kaya pala haba ko nagdadrive, mga kapatid, ay umuusok, hindi ko alam yung aking palalikuran. Mamamatay na pala ako, hindi ko po alam. At may humabol po sa aking motor. Ang sabi, kuya, sasabog ang makina mo kasi dahil sa yung sasakyan mo umuusok. Bumaba po ako, kinuha ko yung aking baong tubig, inilagay ko po sa makina at itinabi ko ang aking sasakyan. Doon na po ako nagsimulang umiyak. Kasi naalala ko po yung pangako kay Lord. Sabi ko, Lord, babalik ako sa iyo ng 3 taon. Pero hindi po ako nakabalik. Kasi gusto ko po magkaroon ng 4 wheels sana para magamit ko sa gawain. At pangatlo po, sabi ko kay Lord, Lord, isa na lang, tapusin ko lang kontratang ito, babalik na ako sa iyo. Noong time po niyo, mga kapatid, 2022, May 20, na-aksidente po ako kasi yung sasakyan ko nasira, yung brake, nasira po yung copper tube sa ilalim. Ang ginamit ko pong pang-deliver yung motor ng kapitbahay ko kasi yung motor kong ginagamit ngayon, sira po. Nakatulog po ako sa motor at nung nakatulog po ako, bumagsak po ako sa kalsada. Nasira po yung aking helmet, yung aking braso, yung tuhod ko po, mga kapatid, ay 7 ang tahi. Sabi ko, Lord,
babalik na talaga ako sa'yo. Sabi ko, kasi nakaka 4 years and a half na ako sa pagtatrabaho. Total, may bahay lupa naman ako. Babalik na ako sa paglilingkod ko sa'yo. Nung ako po inoperahan ng doktor hanggang pag-uwi ng bahay, sabi ko, Lord, pag ako'y naka-recover na sa ganitong problema, babalik. After po ng 6 months, bumalik po ako sa ministry ito through Brother Justin Baula. Binigyan po ako ng pagkakataon makabalik sa biyaya ng Panginoon. Kahit po ako may tungkod, pumupunta po ako sa seminar. Gusto ko po makasunod kasi sinabi ng punong lingkod, mga panahong yun na sinasabi niya, basta may pagsunod, pagpapalhain ka. Kaya gusto ko po ulit makasunod. Sa biyaya po ng Panginoon, mga kapatid, naka-survive ako. Ngayon po, malakas po ako, mga kapatid. Salamat po kay Lord, nakabalik po ako sa paglilingkod sa Panginoon. To God be the glory, mga kapatid. Salamat sa Diyos. Hindi po niya ako pinabayaan. Purihin, Panginoon.